The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakakarinig ng misteryosong tunog sa kanilang bubong noong siya ay nagbubuntis, kung saan nag-aabang ang isang tiktik sa kanyang sanggol. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit na wala namang tao sa paligid mo? Ganon na ganon ang pakiramdam ko nang ako ay madalaw ng isang tiktik noong ako ay nagbubuntis pa lamang. Ako nga pala si Alicia. Ilang buwan pa lamang akong buntis nang mangyari ang kababalaghan sa akin. Tahimik kaming namumuhay sa aming bagong lipat na tahanan nang matanggap namin ang balitang ako ay nagdadalang tao. Unang bahay namin ng asawa kong si Marco ang aming nilipatan. Mababait ang mga kapitbahay namin dito at nakakausap na namin sila ng 5 taon. Kaya naman nang ibalita namin sa kanila ang aking pagbubuntis ay tuwang-tuwa sila. Lalo na si Aling Rosario. Siya ang kapitbahay na nagmistulang magulang namin ni Marco nung mga panahong bago pa lang kami. Lagi niya kaming tinutulungan at inaalalayan nung mga panahong nahirapan kami ni Marco sa mga unang taon ng aming paglipat. Kilala si Aling Rosario sa aming barangay at respetado na siya dito sa aming lugar. Ang tanging ayaw lang sa kanya ng mga kapitbahay ay ang kanyang pagiging tsismosa. Dahil siya ang nagsabi sa amin ng isang tsismis na isa sa aming kapitbahay ay isa raw na tiktik. May namataan umanong isang tiktik noong kamakailan lamang na lumilipad daw sa langit. Marami ang nakakita nito, ngunit ang sabi ng iba ay baka isa lamang itong malaking ibon at napagkamalan lamang itong isang aswang. Agad namang chinismis sa amin ni Aling Rosario ito at sa kanyang palagay daw ay baka ito ang isang bagong lipat na nakatira sa dulo ng aming barangay. Hindi ako naniwala sa kanya, ngunit napansin kong medyo kakaiba nga si Manang Gina. Mukhang masungit at nakakatakot si Manang Gina. Wala din itong mga kaibigan at iwas ang mga tao sa kanya. Kaya naman, hindi nakakapagtakang maging iba ang tingin sa kanya ng karamihan. Hindi ako naniwala sa mga chismis at hinayaan lang sila. Isang araw, naisip kong mamalengke mag-isa dahil ako ay nakaramdam ng pananakit ng mga binti at nais kong mag-unat muna. Kabuwanan ko na noon at nahihirapan na akong tumayo-tayo, kaya naman naisip kong lumabas din. Nagulat ako nang lapitan ako sa palengke ni Manang Gina. Nakakapagtakang nakangiti ito sa akin at kinamusta ang aking tiyan. Sinabi kong kabuwanan ko na at ngumiti ito at sinabing mag-ingat daw ako. Nakaramdam ako ng kilabot sa aking katawan at nagpaalam na mauuna na ako sa pag-uwi. Napansin kong nakatitig ito sa akin habang palayo ako. Naikinuwento ko kay Aling Rosario ito, binalaan niya akong nagiging mabait ang mga tiktik sa mga bibiktimahin nila. Napaisip akong marahil totoo ang balita kaya ako ay nagpahinga na lang muna. Sakto at umalis ang aking asawa noong gabing iyon at naiwan akong mag-isa. Nakatulog na ako nang maalimpungatan ako sa ingay ng puluskos sa aking kisame. Sa una ay naisip kong baka mga daga lamang ito, ngunit narinig ko ang tik-tik na tunog
at napabangon ako bigla. Nang tanawin ko ang aming kisame ay napasigaw ako sa aking nakita. May mukha ng isang aswang ang nakasilip sa bubong at nakatitig sa akin. Mahaba ang dila nito na tila ba nais abutin ang aking anak sa aking sinapupunan. Saktong dumating si Marco at narinig akong nagsisigaw. Pag-akyat nito ay saktong lumipad palayo ang tiktik. Nanginginig ako sa takot noong gabing iyon at sumakit ang aking tiyan dahil sa pagiging emosyonal. Hindi na ako nakatulog at sinabi ko sa aking asawa na totoo ang bali-balitang umaaligid ang tiktik at malamang ay ako ang nais nitong biktimahin. Naisip namin mag-asawa na humingi ng tulong sa aming mga kamag-anak dahil maalam sila sa mga panlaban sa masasamang mga espiritu. Kaya naman, naisipan naming humingi ng tulong sa albularyong nirekomenda ng aking magulang. Nagbilin ito na kailangan naming bumili ng buntot ng pagi para panlaban sa tiktik. Kapag daw nasugatan namin ito gamit ang buntot, lalabas daw ang anyong tao nito at mapipilitang umalis. Agad kaming bumili noon at itinabi sa aming kwarto. Pagdating ng gabi ay hindi ako makatulog kakaabang sa pagbisita ulit ng tiktik sa aming tahanan. Ako ay aligaga at panay ang silip sa kisame para abangan kung lalabas ito. Sinamahan naman ako ni Marco at kinakalma dahil natatakot din ito para sa aming anak. Maya-maya ay nakarinig na kaming mag-asawa ng tunog ng tiktik. Hinanda na namin ang aming plano para masugatan ang aswang na nais kunin ang sanggol na aking daladala. Nagpanggap akong natutulog habang si Marco ay nakatago hawak ang buntot ng pagi. Pagdilat ko ng aking mga mata ay tumambad sa akin ang nakakahilakbot na itsura ng tiktik. Nanlilisik ang mga mata nito at tila naglalaway pa habang nakatitig sa aking tiyan. Biglang lumabas si Marco at hinampas ang tiktik na nagsisigaw sa sakit. Umusok ang katawan nito na tila ba nasusunog ang balat dahil sa epekto ng atake ni Marco. Nagulat ako nang makita ang anyong tao nito dahil ang akala kong si Manang Gina ang aswang ay si Aling Rosario pala. Si Aling Rosario ang tiktik na nais kainin ang aking anak. Natahimik ang buhay naming mag-asawa matapos noong gabing iyon dahil hindi na nagpakita pa si Aling Rosario. Parang bula itong hindi na nagpakita pa isang araw, dala ang mga gamit niya. Ilang araw makalipas noon ay nanganak na ako. Ngayon ay buntis na naman ako, ngunit kampante na ako na kaya ko nang harapin ang kahit ano dahil nalagpasan ko ang atake ng isang tiktik. Maging aral sana ito na huwag basta-basta magtitiwala sa mga mukhang mababait dahil hindi natin sigurado at baka sila pala ang tunay na tiktik sa bubong.